Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ating iali kay Jesus sa pamamagitan ng inyong pakikisa sa misa, online man o narito sa loob, ang ating mga sarili kasama ang ating mga intention. At ang misa ito naway magdala sa atin ng pagpapala at magbigay sa atin ng mga biyaya ayon sa ating pangangailangan. Ating espesyal na ialay ang misang ito, kilala sila ng Diyos para sa mga nagpamisa. Ano man ang kanilang intensyon o kahilingan, batid ng Diyos iyon. Bunga ng kanilang pagpapamisa, sila kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay ay magkabintama ng mga biyayang kailangan nila. At ating hingin ng tulong ng isa sa mga banal ng ating simbahan na ating ipinagdiriwang ang kanyang kapiyastahan, si Santa Scholastica. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, tayo muna humingi ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran ng katapatan o huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na pinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo?
Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin pagsamo ng inyong alipin, o Panginoon aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain na hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi naghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro at mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang sinulat, paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi ito sa puso na bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapaliwanag o pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo'y korban, alalaong bagay ihahain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahihintulutan tumulong sa kanyang ama o ina. At sa ganitong paraan winawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po sa inyo. Ngayon pong araw na ito at tuwing ganitong araw ay ating ginugunita o ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng isa sa mga santa ng ating simbahan sa katauhan po ni Santa Scholastica. Katulad din ng napakaraming banal, nagtalaga ng sarili sa buhay, kabanalan, paglilingkod. Napakahaba ng kanyang buong buhay ay buhay ng pagdadasal. Alam niyo po, ito ay may kakambal. Ang kakambal, magandang alam niyo, tandaan niyo ito. Ang kakambal ni San Scholastica ay santo. Siya po ay kakambal ni San Benedictine, Saint Benedictine. Yan. Si San Scholastica.
Alam niyo po, marami pong ilan pong mga santo ang kambal, parehong santo. Ang isa po ay halimbawa po ay si San Cosmas at saka San Damian. Magkapatid, hindi lang basta magkapatid, kundi kambal, kapwa santo. Ang isa po ay si San Hervasius at San Protasius. At meron pang iba. Merong magkakambal o kambal, merong mag-ina, San Agustin, at saka Santa Monica. Yan. Merong mag-asawa, San Isidro Labrador, at Santa Maria de la Cabeza. Yan, ito na may kambal. Itong ganitong mga santo, si San Scholastica, particularly itong taong ito, ay napakagandang modelo paano mabuhay bilang binyagan. Sila'y nabuhay na ang kanilang sarili ay hinubog at patuloy na hinuhubog ng salita ng Diyos hanggang mabuhay ng pagkakabait-bait, pagkakapaladasan, pagkakabanal-banal. Yan, si Santa Scholastica. Nakapwa banal ang kanyang kakambal ay si Saint Benedictine. Ang buhay ay ginugol sa pagdadasal ng pagdadasal. Napakagandang modelo para sa atin. At ito naman ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. Ito ay galing kay San Mateo. Makikita natin si Jesus na napapalibutan ng mga Pariseo at mga eskriba. Mga tao na ang tingin sa sarili ay banal, mukhang tingin sa sarili tama at relihiyoso. Ngunit ang kanilang mga mata ay mapanuri. Binabatyagan nila si Jesus para sila may maiparatang. Ang kanilang mga tenga ay sarado. Kita humahanga sa kanyang ginagawang kababalaghan, pero hindi nakikinig, hindi sumusunod. Naririnig nila ang tinig ni Jesus, ngunit hindi nila tinatanggap ang buhay na mensahe ng Diyos. Sila ay dalubhasa, eksperto sa batas, ngunit dayuhan sa biyaya, mahigpit sa panlabas na pagsunod sa kautusan, ngunit hungkag ang kaibuturan ng kanilang puso sa pagsunod sa batas. These people honor me, sabi sa banal na kasulatan, with their lips, but their hearts are far from me. Sila ay mayroong mapanghusgang pagtingin at sarado ang puso. Kaya nga sabi sa Mateo, do not judge or you too will be judged. Ang mga Pariseo ay mahusay sa paghuhusga ng iba, ngunit bulag sa sarili nilang kalagayan at mga kahinaan at kapulaan. May mata sila para sa kasalanan ng kapwa, ngunit wala silang mata para sa sariling mga pagkukulang at kamalian. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Yun ang sinasabi. Nakikita nyo ang dumi, ang puwing ng iyong mga mata, pero ang sariling mata at ang kanyang puwing ay hindi nyo nakikita. Ginagamit ang religion as a mirror for others, but rarely as a mirror for ourselves. Yun din ang diwa ng nasabing salita. Ang kanilang spiritual na buhay ay shallow, mababaw. Holiness that is only external. Panlabas lamang ang ganda ng kanilang pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Hindi sa kaibuturan ng mga tao, ng puso. Maraming gawa ng pananalangin at ayuno at pagsunod sa alituntunin, ngunit ang kanilang kabanalan ay pakitang tao lamang. Ganda ng kabanalan ay panglabas lang. Yun ang shallow spirituality. Tingin sa sarili banal, mukhang banal, ngunit walang awa sa kapwa. Tama lagi ang salita, ngunit malamig ang puso. Maingay sa pananalangin, pakitang tao nga ngunit wala sa pag-ibig sa kapwa.
External religion without internal transformation is nothing but a spiritual performance. Yun. External religion without internal transformation is nothing but a spiritual performance. Pakitang tao nga lamang, balat kayo, kunwari lang. Sinabi ni Jesus na walang kabuluhan ang kabanalang hindi nagsisimula sa nagmamahal na puso. In the inside is not, if the inside is not changed, the outside is only a mask. Maskara lamang. Balat kayo. Kaya nga ang spirituality, ang tunay na kabanalan, begins inside, sa pusong puno ng pagmamahal sa Diyos. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Kaya nga ang pananampalataya isang paanyaya. Hindi sa maraming ritual katulad ng ginagawa ng Pariseo at mga eskriba, kundi sa mas malalim na relasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang tunay na spirituality ay nagsisimula sa puso. Binabago ang isip at hinuhubog ang pagkatao na nakikita sa pagiging mabuti sa kapwa. God is more interested in the condition of your heart than the correctness of your rituals. Kapag ang loob ay malinis, ang labas ay susunod. If the inside is clean, the outside is bound to be so. Kaya nga ang tunay na kabanalan ay nagbubunga. Ang kabanalan na totoo ay hindi nagtatapos sa damdamin. Ito ay nagmumula sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Sabi nga sa Mateo, so in everything, do to others what you would have them do to you. Ang pusong binago ng Diyos ay hindi mapanghusga, sa halip maunawain. Hindi mapangmatsyag o mapanuri, marites, kundi mapagmahal. Hindi mapagmataas, kundi may mababang loob na paglilingkod. True spirituality is not measured by how high we lift our hands sa pagdadasal, gayon, but by how low we are willing to bend to serve. Ang kabanalan ay hindi totoo kapag hindi mabait ang tao. Maging ang dasal ay hindi totoo kapag masungit ang tao. Create a life that feels good on the inside. Maraming tao ang abala sa pagbuo ng buhay na mukhang maganda sa panlabas. Reputasyon, imahen, papuri ng tao. Ngunit tinatawag tayo ni Jesus na bumuo ng buhay na tunay na payapa sa loob. Create a life that feels good on the inside. No one that merely looks good, or not one that merely looks good on the outside. Sapagkat sa huli, hindi panlabas na anyo ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay pusong malinis, pusong puno ng pag-ibig, at pusong tapat sa Kanya. Sabi ko nga lagi, no beauty shines brighter than that of a good heart. Kaya ang Mateo ay paalala ni Jesus sa atin, ang inyong narinig, ang ating narinig. Huwag tayong maging relihiyoso lamang sa panlabas. Maging tunay nawa tayong banal. Huwag tayong nawang maging malinis sa panlabas habang marumi at puno ng galit at sama ng loob ang ating kaibuturan. Huwag nating hayaang ang ating mga labi ay malapit sa Diyos habang ang ating puso naman ay napakalayo sa Kanya. Religion changes behavior, but Jesus changes the heart.
And a changed heart changes everything. That is precisely the reason why we need to come to Jesus. We need always to go to Jesus. Kinakailangan tayo laging nagdarasal, sumisimba, at hinihiling sa Diyos, baguhin mo ang aming puso at linisin ito. Yan po ang ibig sabihin at paanyaya sa atin ng banal na Ebanghelyo. Sa inyong pag-aalay, kayo naway pagpalain ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Noon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo o manaming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan. Ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Scholastica. Ang kalugod-lugod na iyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ginagagalak naming may mga banal na taong katulad ni Santa Scholastica na nagtalaga ng sarili sa anak mo si Hesus Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabana ng iyong taglay at hangad mong kamti ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rinais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay.
Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis sa esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihiling namin kami at
adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na naalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay Manalangin tayo o manaming mapagmahal sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pangkinabang. Matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Scholastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Po kayo para sa ilang pagbati at mga paalaala. Sa mga nagbe-birthday ngayon na nagpamisa para magpasalamat sa Diyos ngayong February 10, bumabati tayo sa kanila. Happy birthday sa iyo, sa inyo, Cristela Marie Beron, kay Cherry Ann No, kay Emma Mendoza, Merlin Reyes, kay Kapitan Manuel de Chavez, kay Johanna Marie Ilagan, at kay Fortunata Biscotso. Yan. Narito kasi Fortunata Biscotso. Yan. Yan. Happy birthday at salamat sa pag-aalay ng bigas. Happy birthday po, Lola.
Siya nag-alay din ng bigas, tanda ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. At binabati din natin ng may anniversary ngayong araw na ito, Mr. and Mrs. Eduardo at Nikki Makatangay. Narito? Yan, happy anniversary po, Eduardo at Nikki Makatangay. And then, tayo bumabati sa mga taga-parokya ng Talisay, Batangas, San Guillermo Parish. Sila'y nagdiriwang ng kanilang kapiyastahan ngayong araw na ito. Ang kanilang parish priest ay si Father Eugene Echanova. Happy Fiesta sa inyo. Okay, tayo katulad ng dati ay nagpapasalamat sa mga nagpapamisa, sa mga sumusubaybay sa misa sa Santa Rita de Casia Parish dito, sa mga Facebook Star Centers, mga sa inyong pag-offer at pagbibigay sa collection. Kaysa natin halimbawa ngayon, si Milet Yao, si Patricia Nagtiing, Edward Legrand, si Nikki Binluan, Melanie Lazada, Lawrence Calieda, Laida Marcado, Rosana Mariano, Sarah Sagrab Razalas, Mayla Magura, Nimpa Garcia Marasigan, at marami pang iba. Salamat po sa inyong pakikisa sa misa. Kayo naway laging alagaan at pagpalain ng Diyos.